Election day sa Canada, let's compare it to Philippines. So, i-compare natin ngayon kung paano ang election dito sa Canada at dyan sa Pilipinas. So, ngayong araw na ito ay pupunta tayo, tayo ay buboto ngayon at maulan, malakas ang ulan at mahangin. So, tignan natin kung paano ang election ngayon sa araw na ito. So, yan, naglilinis si Daddy at si Abel. Kasi ang daming dahon ng sasakyan. Ang lakas talaga ng ulan. Ilang araw na tong non-stop raining. So, kung sa Pilipinas to, bumaha na. Pero dito sa amin ay medyo mataas kaya hindi kami nabaha. And thank God dahil hindi kami nabaha. Pero sa ibang lugar, ako sobra nabaha sila, kawawa sila. Lalo na sa sa may bundok, North Van, mga mayayaman ang nakatira doon dahil overlooking. Pero hindi pala maganda pag nasa mataas kasi yung bundok, yung tubig ay bumababa sa kanila, pupunta sa kanila yung tubig. So hindi rin pala maganda pag nasa overlooking ka. Yan, dala namin yung mga namin, yung card. So before election, makaka-receive kami ng ganitong card individually. Bali, proof. Dadalhin namin ito sa sa pag kami ay bumoto. So parang voters ID namin ito kasi nandyan yung pangalan namin, kung saang lugar kami pupunta na bumoto. Meron din kami ipapakita na ID namin sa aming province, BCID. Yan. Meron ding advance voting, kumbaga 1 week na advance voting. Kung ang election day ay, for example, October 19, prior to that ay pwede na kayong bumoto 1 week before that. Yan. From 8 a.m. to 8 p.m. And of course, my requirements. Ang requirements ay 18 years old above. Citizen ka sa Canada. So parang sa Pilipinas din, yung mga bumoboto ron, di ba? 18 years old above at citizen sa Pilipinas, di ba? Filipino citizen. Pareho rin lang. So simple. Yeah. So tara na. See, you can see signage. How do you call that? Signage. Those are signage only for buy a house. Buy a house. It's not for the politician. Hindi kagaya sa Pilipinas, ang dami-daming tarpaulin. Ang tawag doon? Yung flyers, yung yung mga signboard, camping materials. Dito wala kang makikita, oh. Ang linis, wala pang nagkakampanya. Oh. Swerte natin kung makakita tayo ng isa dito. Let's see. Hindi may signage doon pero for sale, house for sale. Yun, signage, house for sale, pero hindi siya politics. Uy, Norquay! Hindi sa susunod. What? Yan, ganito dito sa Canada, hindi mainit ang politics. Yun, signage doon, pero for sale, mga bahay, maraming for sale. Mas maraming bahay na signage na for sale na bahay kaysa mga nangangampanya na wala pa akong nakita dito na sign na vote for Trudeau or no, vote for Poilievre. Kasi bahay yan ang pinibinta, bahay. Wala akong nakita. Nandito na kami. Wala akong nakitang signage na vote for me. 3 minutes school days, sa mga school days. Yeah, so ito yung school na kami ay bubuto. Ayan, bubuto ang mga yan. Punta na tayo ay bumuto. Oh my God, it's raining so hard. Look. Lakas ng ulan. Dito tayo sa gym ng school nila Abel nung elementary pa siya. Going to vote? Kukunti lang kami, ilan lang kami yan. Si Daddy
bumuboto na siya. Yan, ganyan lang, simple lang. Tingnan niyo kung ganito lang siya simple. Siguro 4 lang kaming andyan na bumuboto ngayon. Yung iba kasi tapos na. Yan yung ballot ballot. Tatlong lang siya, tatlong party lang siya, yung NDP, yung Democratic Party, Conservative at Green Party. Wala yung Liberal ngayon, hindi ko alam kung bakit wala sila. Yan, ganito, pasimple lang ang aking kuha ng video, baka bawal, pero hindi naman sinabi. After naming cast out ng vote, bibilangin na ng machine, at yung card na binigay nila sa amin, yung card na pinakita ko kanina, ay idadrop namin sa box. Yan, yung idadrop namin sa box yun. Pero yung yung balot ay bibilangin na ng machine. Andun kami, bibigay na. Yan yung Tapos bibigyan kami ng sticker na I voted. Yan. Simple lang siya, hindi siya mainit ang politics dito, hindi siya mainit. Walang away-away, walang pera, suhol. Yan, ganyan lang. Wala pang 5 minutes, tapos na kami. Kasi i-cross out mo lang yung yung kandidato na gusto mong iboto. Yan wala empty yung game. Almost empty. Walang voters. Yan. Tapos kung gusto magpa-picture dyan, yan. Nag-picture kami para rin. May souvenir na kami ay bumoto. Yan. Ganyan lang po dito sa Canada. Ang simple lang pong bumoto. Yan. Dinala namin sa Abel para makita rin niya kung paano bumoto. Hindi nilagyan ng indelible ink ang aming, yung namin, yung kuko. Yeah, proof na kami ay bumoto. Basta na lang, yung card, yun ang proof na kami ay bumoto. Wala ka nang maipapakita. It means, hindi ka na makakaboto. Yun lang. Uwi na kami at ang sobrang lakas pa rin ng ulan. Grabe. Yan. Almost bumabaha na siya. It's flooding! Oh my, it's so raining hard. See, there's a puddles. Oh my God. See, ganun lang kabilis mga kapatid magboto. Wala pang 5 minutes. Ang bilis-bilis, kukunti ang tao. Tapos, By 2 minutes. wala pang 2 minutes. 3 candidates lang ang pagpipilian doon. Sa aming district. Yeah. Pag nanalo yung So, hindi ko pa nga kilala yung yung binuto ko. Basta kung ayaw kong sabihin. Pero, maghanap tayo ng signage dito. Wala kaming nakitang signage. Ganyan. Diyan kami galing. Diyan kami bumuto. School. School ni Abel nung elementary. voting place. Yeah, may nakita akong signage sa isa. Yun. Susundan na. There. Yan. Isa lang yan. Mag-isa. NDP. Mag-isa lang. Meron din doon. Hindi pilata. NDP ulit NDP. Yung orange, yes, I know. Orange is NDP. Yes, I know. Your belt. I know. That is Yes. NDP. Adrian Your Dix. belt. Yes, I know. I know, just wait. Yan Yan, ganyan lang ang dito signage nila simple lang siya. Orange means NDP. Yun, marami doon Drive tayo dito, tignan natin yung kung meron pa tayong makita dyan. Walang lagayan dito. Walang bilihan ng boto. Tsaka yung iba bumuto na nung few days ago. May mga bumuto na advance voting. Uy, pwede rin stop na lang. Yan, wala, di ba? Walang wala akong makikitang signage. Yung binuto ko, wala akong nakita niya dito. Look at that. It's very clean. Yeah, yun nag-assembly yun. Bahay yun. For sale, hindi siya kandidato. Yun, may isa doon, maliit. Yun. Ay,
Hindi So, yun. ito muna na yun. Yeah, ikumono. Ano ba yan? Blue. Yung meron Yun doon yan. yun ang kalit-lit oh. Ang liit-lit oh na signage oh. Yun, blue. Parang panyo lang. Parang panyo lang. Yan. Yan ang kaganda. Oh, meron din doon. Meron pa nakita oh, yun oh. Orange. Yan. Yan. Di ba? Ang linis. Hindi may isa. Masyadong ano sila dito. Hindi garapalan ang boto dito. Blue, orange. Hindi may isa nga. Green. Ayun yan, green. Green, orange, and red. Yung red ay liberal. Yung orange ay NDP. Democratic. Yun, may orange doon oh. Oh, yun. Oh, yun, orange yun. Pero, yun, meron pa doon ng orange, oh. Atlantic. Yun, ang conservative yun, blue. Economo, blue. Yan. Warugan na. Yung blue na kulay ay, yun, malaki yun, Drendex. Oh, yun, orange yun, isa. Democratic yun. Pag red ang kulay, liberal. Pag blue, conservative. Yan. Wala pa kaming nakikita. Ang maraming ano dito, nakapost usually ay orange color, NDP. Yeah. Kasi siya yung dating health ministry noon yata, nalaki niya. Yeah. Minister. Wala. Yung mga ganyan is mga ano yan, house for sale. Trivia muna tayo. So, ang Canada ay parliament siya or bicameral, meaning na two branches or two chambers. Parang sa Pilipinas din na higher house at lower house like Senate or House of the Representative sa atin, di ba? Pero dito, Senate at House of the Commons. Commons ang tawag nila dito or mga members of parliament. Pero sa atin, sa Pilipinas ay House of Representative, yung mga congressmen, di ba? Congressmen. Pero dito ay House of Commons ang tawag nila. So, sa Philippines, higher house at lower house. Pareho rin dito, higher house at lower house. At ang House of Commons ay elected. Sila ay 650 members. At sila ay pwedeng makaupo in 5 years. Sa atin sa Pilipinas ay House of Representative, di ba? Ilan ba yun sa atin? Every 3 months ba yun? Ay, 3 years ba sa atin? So, I forgot. Dito kasi paramihan ng mananalong members of parliament. Kung marami sila ang majority, yun ang uupong prime minister namin. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas, di ba? Ang president natin ay ini-elect natin, binuboto natin. Pero dito hindi namin binuboto ang prime minister, kundi ang House of Commons or members of parliament. Kung gaano sila karami, kung majority sila, yun ang mananalo na party. Yun. At every province dito ay iba-iba ang premier. Hindi, iba yung prime minister at iba yung premier. Yung prime minister is the whole Canada yon. Yung premier ay every province yon. Parang governor ang tawag sa Pilipinas, di ba? Every province meron tayong governor. Dito, every province meron kaming premier. So, kung sino man ang manalo rin na House of Commons or parang yung congressman na ang tawag sa atin, paramihan, siya ang uupong premier din namin dito sa aming probinsya sa British Columbia. So, ang Canada ay may 10 probinsya. Yan, kami ay sa British Columbia kami. And every province ay meron silang premier. Yun. So, dito sa Canada, ang parliament, member ng parliament ay ang Speaker of the House, Prime Minister, at Leader of Opposition. Kumbaga sa atin sa Pilipinas, Speaker, House of Speaker, at saka yung President at yung Opposition na Leader. Ang Prime Minister dito ay no term limits. Walang limit yan. As long as na majority sila sa House of Commons. Ang senador dito ay 105 members. Sila ay appointed, hindi sila they don't run in the election, pero sila ay appointed ng general governor ng Canada na inirekomenda ng prime minister.
They can serve until 75 years old or if they want to resign. Hindi kagaya sa Pilipinas na ang mga senador ay nagre-re-election sila sa every 3 years, di ba? May election ng senador natin. Tapos 24 lang ang senador natin diyan sa Pilipinas, 'di ba? At sila ay every 3 years may election. Pero dito ay 105 ang senador dito at hindi sila ini-elect kundi sila ay appointed ng Governor General na nirecommended ng Prime Minister namin. So ang Canada ay may 10 provinces, 'di ba? So each province mayroon silang appointed na senador sa kagaya ng Alberta, British Columbia, Manitoba, Saskatchewan, meron silang 6 seats each. Sa Ontario at Quebec ay 24 seats each. Sa New Brunswick, Nova Scotia, 10 seats each. Sa Prince Edward Island ay 4 seats. Sa Newfoundland and Labrador ay 6 seats. Yung territories, meron kaming 3 territories dito. Ang Yukon, Northwest Territories at Nunavut ay 1 each seats. So, ang Speaker of the House dito sa Canada ay elected by members of the Parliament. Parang sa Pilipinas din yung mga congressman natin ay ini-elect nila ang ating Speaker of the House. So kanina pa kami nagda-drive pero kukunti pa lang ang nakita nating mga signage ng mga kandidato, di ba? So tignan naman natin ngayon ang Pilipinas kung gaano kadami ang kanilang mga posters, yung mga litrato ng mga kandidato, ibang-iba talaga. Dito malinis, dyan sa Pilipinas, tignan natin kung ano ang klase. Tignan natin. So, nakaka-surprise talaga, maraming pakulo. Charan! Damihan, parang ang tawag doon? Piyesta ng baryo. Only in the Philippines, 'di ba? Oh, ang saya-saya. Ang dami. Kawawa yung maglilinis niyan. Oh, BBM. BBM tayo, BBM. Yan. So, thanks for watching, mga kababayan. Yan lang po ang Pilipinas at Canada. Thanks for watching. Like, subscribe, comment below, and God bless to you all.